Yun ang mga bagay. Kasi maraming klaseng mga gawain ng mga masasamang espiritu. Gusto nila mas mahigit pa sila sa Diyos. Lagi natin tandaan, habang tayo kumakain, ay lagi natin tandaan, imbitay natin si Lord. Huwag natin baliwalain dahil nandito na ang kasamaan ng lahat. Nandito na mga salot. Kailangan na lang tayo ay magbago na tayo dahil wala na tayo malalapitan. Siya na lang ang ating sandata. Kailangan na tayo ay tunay na pagbabago. Dahil alam ko ay marapit ng palapit na yung nagigira sa mga sa ibang bansa. Gawain nita rin yun. Gawa ng mga masamang espiritu yan. Uubusin niya ang binigyan ng katawan ng Diyos. Pinahiram niya. Pinahiram sa atin ang katawan. Tayo mismo nagpapatayan. Dahil kulang na lang tayo. Tumawag sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Ay siya ang ating sandata. Siya rin ang tagaligtas natin. Sa inyo ay kumbaba para walang nangyayari sa atin. Oras tayo nasa ibiliban ng mga masamang espiritu, hindi natin alam ang gagawin natin. Kasi hindi ikaw yun. Iba ng espiritu sa ilalim ng katawan mo. Kahit ano gusto niya gawin, magawa niya. Dahil inalis ang espiritu mo, tunay ang mayari ng katawan niya. O sa katawan niya, hiram na natin sa Diyos. Huwag ilalim ang tapang ninyo at kayo ay walang posible sa inyo. Oras sinanibag kayo ng masamang espiritu, tapos na rin kayo, kawawa kayo. Dahil ang Diyos lang siyang tunay na tagaligtas natin. Puso lagi ko sinasabi, magbalik loob na kayo sa Diyos habang may panahon pa. Dahil para may pag-asa pa kayo at magpapili sa iyong katawan. Dahil maraming kawawang mamaya. Dahil walang nakakalam, kahit anak ninyo walang nakakalam kung pinaalis ng katawan ninyo, pinalitan ng iba. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, ako lang at ikaw ang nakakalam. Dahil akin ang katawan niyan, pinahiram ko sa iyo. Ako lang ang aking, ikaw ang aking kausap. Wala naman sino man ang may-ari ng mga katawan niyan. Lahat kayo akin yan. Dahil ang espiritu ng pagpalit sa katawan at pagbabago. Puso kailangan natin pagbago na habang may panahon pa. Huwag kayo magsisi sa huli. Dahil ang huli, wala na kayo malalapitan. Habang may katawan kayo, pwede pa kayo magsisi. Kung wala na, kawawa kayo. Lagi ko sinasabi, dahil mahal ko kayo. Yun ang bilin sa akin. Gusto ko, sabi ng Diyos, gusto ko ay pagdili dyan sa katawan niyan. Dahil ang katawan niyan, pinahiram ko lang sa inyo. Dahil wala kayong katawan. Kung oras yan, wala ka sa katawan, hindi kayo makakasalita. Dahil ang katawan niyan, yan ang kahangin yung binigay ko. Dahil katawan niyan ay akin niyan. Puso magbago kayo. Dahil wala kayo magawa kahit ang tapang kung tinanggal yung espiritu sa katawan nyo, ikulong sa bato, kawawa kayo. Wala na kayo. Ang katawan niya gamitin ng ibang espiritu. Dahil hindi na ikaw yan. Dahil ipagbabago ka na. Ang pagbabago ng mga, hindi mo, pinabayaan mo ang iyong mga anak, mga pamilya. Oras yan at pinalitan ng espiritu mo, ay ikaw pa rin yan ang katawan. Ang espiritu mo iba na. At tupagin mo, sino man ang pwede maghiram sa katawan yan, at gampanan niya ang katungkulan ang hindi niya nagampanan sa mga anak niya, sa mga gawain na hindi maganda. Gampanan mo, baguhin mo lahat. Ipahiram ko itong katawan ito dahil ang katawan niya hindi para sa kanya. Dinusingan niya ang dumi ang inyong katawan. Kung sa kailangan mo kayo ay magbago na kayo habang mahal panahon pa. Dahil hindi nyo alam kung saan tayo patungo. Isa lang ang iligtas sa atin. Ang nagpababa sa atin dito, si Lord. Binaba ka mag-isa mo dito, aakyat ka rin mag-isa mo doon. Kung ikaw ay nawala na sa katawan niya, wala na tutulong sa inyo, kahit sino man sa inyo, kahit kapatid nyo, dahil isang espiritu ka na. Wala ka na makakapakinggan, kikinig sa inyo, dahil wala ka ng katawan, wala ka na magagamit para iboses mo ang iyong katawan. Dahil isa ka na lang, kawawa ka, wala ka na, para ay isang nawalang pangligaw. Dahil wala ka naman. Kasi yung nagpapaba sa'yo, siya rin ang maghahanap, ngayon hanapin mo din, siya rin ang magpaakyat sa inyo. Dahil binigyan lang kayo ng gabay. Hindi mo yan anak kung binigyan ka lang ng ama gabay dito sa lupa.
Kahit kung gusto mo mag-anak, kung hindi ka binigyan ng anak, useless. Ang Ama mismo ang gumawa yan, hindi ikaw. Ikaw lang ang ginamit ng Diyos. Para kayo ay magparami. Dahil kailangan gabayan mo yung mga bata. Paglaki niya, gagabayan ka nila. Dito, sabi niya, birth intake. Kung ano man ang ginawa mo, ay babalik sa iyo. Ano ang gagawin mo kabutihan? Kabutihan din ang babalik sa iyo. Gawa ka ng kasamaan, kasamaan din ang babalik sa iyo. Walang gawain na mabuti kung hindi sa mabuti rin. Kailangan magbago habang may panahon pa. Huwag kayong magbaliwalain yan. Huwag kayong bandang huli magsisisi kayo. Sabi ng Ama, walang matapang sa inyo kahit anong siga ninyo. Dalawa rin pupuntahan nyo, bilangguan at simenteryo. Mamalasing kayo, hospital. Walang panalo sa inyo. Dalawa kayo, at kayo na talo kayo, panalo doon. Ang gumamit sa inyo, sino si Taning? Siyang gumamit sa inyo. At paggamit din kayo. Akala ninyo ay kayo ay maging matapang. Hindi. Duwag kayo ang tunay matapang at tupagin ang pamilya at palaki ng mga pamilya. Ibigay ang kaligay ng pamilya. Doon ang matapang ka dahil ang pamilya ang pinag-uusapan dito. Hindi ang kayabangan. Ang kayabangan, seconds lang yan. Pag seconds nakagawa ka ng masama, sa kulungan ka, baksak, hindi sa cemetery pa. Tama, hindi? Sino man sabi ay siya ay siga. Itayo ang mga kamay, taas ang kamay. Tignan natin hanggang saan ang pupuntahan nyo. Kung bilang oras may kumakol sa inyo, saan tayo pupunta? Ano sa tingin ninyo? Kulungan. Di ba? Tama, hindi? Kung may kumatol sa inyo, tama? Ano, siga pa kayo? Hindi. Makukulong kayo, paano kayo maging siga? Tama tayo? Yung tapang ninyo kasi, pagsamantala lang, ang tunay na matapang at tupagin ang pamilya. Amen? Yan ang tunay na matapang. Dahil binigyan tayo ng pamilya at tupagin ang pamilya. Dahil ang pamilya, siya ang makikita mo ang apo mo, ang mga anak mo, ang lahat yan kapiling mo. Dahil matapang ka, dahil pinaaral mo sila, matapang ako maghanap ng buhay para sa mga kinabukasan ng mga anak ko, mga apo ko. Diba? Yun ang pinakamatapang. Hindi mo yan, matapang ka, mayabang ka, sa daan, sigaw-sigaw ka, pagdating ang oras, may pumato sa inyo, dalawa pupuntahan nyo. Kung napatay ka, labarin ko, patay ka sa sementeryo ka. Kung nakapatay ka rin, sa kulungan ka. Kung may panalo doon, wala. Tama ko yung ginagawa nila, mali. Ngayon, nagutom yung mga pamilya. Yung mga sabi niya, anak, sabi ng papa, gutom na kami. Pasensya ka anak, dahil kakakulong ako ngayon. Dahil pakasarili kay papa, hindi nyo kami inatupag, hindi mo na kami inaalala. Dahil kayo ay akala mo siga kayo. Paano ngayon ang siga nyo na rin? Kami ang pang nakipirwisi, paano ginabukasan namin? Tama, hindi? Yun ang kailangan, ang pagbabago. Kahit anuman ang tapang mo, dalawa lang pupuntahan mo, madali ang buhay mo. Tama, hindi? Madali ang buhay mo dahil ang iyong kalubukan dahil ayaw mo magkumbaba. Puso sabi ng Diyos, pag-ibig sa taas at pag-ibig sa baba. Dahil kung mahal ka sa kapwa mo, mahal ka ng pamilya mo, mahal kayo ng Diyos. Anong gawain mo dito? Tulad ng Diyos din, nagmamahal sa atin. Kailangan na tayo habang may panahon pa. Amen? Yun lang muna natin sasabihin. Dahil sa linggo ito, darating may magbibisa sa atin ay isang pari. Pag tatlong pari na yan mag-isa sa atin dito, mahiwaga dahil tinanggap tayo ng mga pari ay magbibisa sila dito. Kung gusto ko, bago mag-alaw na, nandito na rin kayo para makita natin, para kung ano man ang dating niya, dahil ang Pilipino kasi, hindi na siya, kung sasabihin ng alas 2, darating alaw na, ay nagsugulo na, mahirap maghintay. Dahil Pilipino tayo, mabuti American time. American time, kung anong oras, yun. Yung Pilipino, mamaya pa yan, mamaya pa. Habang kailan tayo, kailangan maaga tayo dito. Mahirap maghintay kung nandito na. Amen? Yun. Yun lang naman ang aking maraming salamat sa inyo. Ito ang aking mas ulit sa inyo. Dahil si Father Ben, ang si Father, sasabihin ko rin magpapaspas din sa atin. Tama kayo. Ito ang utos sa atin ng Diyos. Itong loob ito, sabi ko, hindi pa nag-alam. Yan ang binigay na sa atin galing sa langit.
2007 sa Makati. Oo, 2007 yan. Yung logo yan, galing sa Diyos. Yung isang bituin, bumaba, tinatakan nila sa damit ko. Yan, mahiwaga ang logo natin. Hindi pastor, hindi pare, kahit sino man. Ang Diyos mismo ang nagtatak. Nakatago ang damit ko. Tinatakan niya, back to back. Walang hindi gawa ng tao ay pagtatak sa harap sa likod, wala. Dito back to back dahil mahalaga ang logo. Yan ang logo ng New Jerusalem at dinaba sa Pilipinas. Puso, ingatan niyo yung ginamit ng logo yan dahil ang logo yan ay isang banal. Oo. Dahil siya at ako lang ang nakakalam. Tulad ng mga kapatid dito, ako lang ang siya nakakalam. Dahil siya ang nag-utos sa akin, siya ang ginamit ako, nagpagamit ako sa Diyos. Dahil wala akong magawa. Sino ba akong magreklamo sa Kanya? Dahil siya ang nagbigay ng buhay sa akin dito sa lupa. Sumusunod lang ako kung ano man pinagawa sa akin. Ngayon, sa pagpagaling sa inyo, hindi ako pagpagaling sa inyo, ang Diyos. Siya, ang kagamitan niyang lahat ay pinasa sa akin, pinahiram na sa akin pagsamantala para ay kagalingan ninyo. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, pagsamantala, sabi ng Ama, kamay ko ay basta pagsamantala, ayaw ko sabihin, nasa inyo na yan, bakit ang ganun ang kamay ko? Basta sabi ng Ama, pagsamantala, sabi ko. Sabi ng Ama, hindi, dahil basta sumunod ka lang ang aking sinasabi at tuparin mo lang ang aking pinagawa sa iyo, ang Diyos ay ako ay nasa iyo. Amen? Amen. So, kailangan natin ay lahat tayo ay magkaisa. Dahil ay itong basbas ito sa basbasan ng Diyos ng katastaasan, dahil sa tatak ng logo ito ay galing sa Kanya. Ito ang tunay na basbas ng bigay ng Diyos sa atin. Year 2007 at December 22 sa Makati ang tatak ng gamit ito. Dahil yan ang tawin niya, naigot ang mundo, apat na sulok ang anghel na pagbantay. Dahil kapalat ang sumuot ng damit ito. Kapalat, mahalin niyo ang damit niya tulad pagmamahal ng Diyos. Dahil hindi tao nagtatakya, ang Diyos mismo. Amen. Ito, ang pangalan ni Jesus, ang lahat man ay kung nakawag kayo ng tubig, lahat ng pahiran niyo sa mga sakit ninyo ay gagaling kayo dahil ang gamot ito gagaling sa tubig lang. Si Jesus din ang sabi sa akin, gamitin mo ang tubig ito para sa kanila. Banal ito dahil huwag kayo maliwalain ng tubig ito dahil ang tubig ito para sa inyo ito. Ito, ang blessing sa inyo ng Diyos. Ginamit lang ako ng Diyos. Hindi ako nagbasa sa inyo. Ay siya sa may kapal. Ang Diyos mismo ay ang siya nag-utos sa akin. Ginamit lang ako ng Diyos. Sasabihin sa inyo, ito ang basbas ko, mahalaga ito sa inyong lahat. Magtiwala kayo dahil ang Diyos ay nasa inyo. Ang Diyos, ang kahanan niya, nandito sa puso natin. Hindi tayo pinababayaan. Basta huwag niyong isipin kung ano man, basta importante ang Diyos ang sa inyo ay mabuhay kayo dahil kahit kailanman hindi kayo pinababayaan ng Diyos. Amen? Maraming salamat po ulit sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Thank you.